Pilipinas at sa buong mundo saan man umaabot ang aking tinig. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin ng korte na makapag-record ng video para ipakilala ang aking sarili at ipahayag ang mga plataforma at plano para sa bansang Pilipinas kung sakaling palarin at maging isang senador. Nagpapasalamat rin ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, chairman ng PDP Laban, at Senator Robin Hood Padilla, presidente ng partido na ako'y ginawang kabilang sa mga Duterte senatorial candidates na may isang layunin para sa mga Pilipino. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng lineup ng mga Duterte na kinikilala sa kapuri-puring liderato nito sa Davao City o sa Pilipinas nang siya'y maging Pangulo ng 6 na taon. Marahil ay nagtatakang karamihan sa inyo tungkol sa aking pagtakbo sa kabila ng aking kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Apollo Sikibuloy, leader ng isang religious community, ang Kingdom of Jesus Christ. Wala man akong karanasan sa politika, ngunit malawak ang aking pangunawa sa pamamahala at pangangasiwa. Sa katunayan, sa loob ng 40 taon bilang pastor ng Kingdom of Jesus Christ, naiangat ko ang pamumuhay ng mga miyembro at misyonaryo sa KOJC at naitatag ang ilang mga organisasyon na tumututok sa pagpapahalaga sa tao na matugunan ang kanyang pangangailangan. Ito ang aking Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado man ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Davao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula pa noon, aktibo ring tumutulong ang KOJC sa lipunan at pamahalaan sa pamamagitan ng mga humanitarian programs. Naitatag ang Children's Joy Foundation Incorporated na nagbigay kalinga sa mga batang naulila at napabayaan. Ang Keepers Club International ay may mga programang naglalayong mailayo ang mga kabataan sa pinagbabawal na droga, ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at iba pang masasamang impluensya. Marami ng scholars na nakapagtapos at naging mga profesional mula nang maitayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Mulang 2020, meron ng 112 na J. Marian lawyers ang na-produce ng JMCFI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce naman ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, moot court and debate, campus journalism, research at sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyang pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities at cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL upang bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operations ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radyo, telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa pwestong kinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasang ito, ang pangunahing isinusulong ko sa aking pagtakbo ay zero korupsyon. Talamak ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay may lalaan para
sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang bahid na korupsyon ang aking pagkatao. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problemang ito kung papapanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinatawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan mayroong tapat na pag-uulat nito para maging mulat ang taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga isusulong rin natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa aking panukala, ang bawat kandidato na nais maglingkod sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang truth commission kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling mayroong paglabag at nagalaw ang pera mula sa kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalain ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaban ko ang hustisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo at pagiging malapit sa pamilyang Duterte, naunawan kong bigat ng pangapit kawalan ng hustisya. Naniniwala ako na panahon na upang magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag nating hayaang manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, ngayong eleksyon, ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga platapormang ito. Death penalty sa mga korap, mandarambong magnanakaw, tuluyang pagsugpo sa salot na droga at CPP, NPA, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga korap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payabungin ang mga halaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isulong rin natin ang National Superhighway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla at pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin nating first world country ang bansa. Hindi imposible iyan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo. Vote straight PDP laban. Number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Number 22, Senator Bato de la Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Attorney J.B. Hinlo. Number 34, Attorney Raul Lampino. Number 38, Congressman Rodante Marcoleta. Number 56, Attorney Vic Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. Number 42, Dr. Richard Mata. At ang inyong lingkod, Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Yan po mga kapartner, inyo pong natunghayan ang mga ilan lamang sa napakarami pa pong mga nakikitang solusyon po ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga dapat gawin sa mga problemang kinakaharap po ng ating bansa. No? At kaisa po natin siya, tulong-tulong tayo na ayusin
ang ating bansang Pilipinas. At sa mga sandaling ito, ay meron tayong makakasama, dati pong Undersecretary ng Department of Energy, walang iba kundi si Ginoong Ben Arranque. Sir Ben, magandang hapon, maing hapon. Admar Vilando po, kasama si Franco Baranda dito po sa SMNI. May hapon kaninyo, Brother Admar o Brother Franco. Magandang hapon po sa mga Pilipino nakikinig sa ating himpilan ngayon. Opo, Sir Ben, maalala natin, nabanggit nga ni Pastor Apollo C. Kibuloy na siya nagpapasalamat dahil napagkatiwalaan ni former President Rodrigo Duterte at alam naman natin yung kanyang estilo sa kanyang pamumuno, Opo. sa kanyang liderato po na talagang nagustuhan ng taong bayan. Nakikita niyo po ba na sa paglabas po ng taong bayan, lalo na noong siya po'y naihatid doon sa the Netherlands, isinuko siya, or sabi nga ng iba, dinukot siya at dinala doon sa banyagang bansa. Ang paglabas po ba ng taong bayan ay pagpapakita nila na nagustuhan or gusto pa rin nila ang estilo at klase ng pamumuno na kailangan nila sa kasalukuyang panahon po, Sir Ben? Yes po, nakakalungkot no na itong ginawa nila sa butihin natin na presidente na si Tatay Digong. Nakakalungkot dahil maalala natin yung magagandang ginagawa niya dito sa bansa nung naging presidente pa siya. So lahat tayo nalulungkot sa kanya. Gusto na nga natin siyang ibalik dahil doon sa nung siya na po ang namuno, siya namuno noon sa atin. Aba, maganda ang mga pangyayari dito sa ating bansa, lalo na sa kriminalidad. Wala. Lahat may disiplina. No? So, nalulungkot tayo na ito na nga ang ating nakikita ngayon na the Filipinos are longing for the comeback of the Dutertes dahil hindi na natin kaya itong mga nangyari ngayon. Very alarming itong nangyari ngayon sa bansa natin. No? Unimaginable na para bang sana na lang hindi na natin pinalitan pa ang presidente natin noon. Kasi kailangan natin yung kanyang estilo sa pamumuno. May disiplina, ang mga tao naniwala sa kanya, tahimik, no? He is under control of the situation like this now nga lumalaganap na ang kriminalidad, bumalik ang druga, bumalik ang kriminalidad, then ang mga komunista. Wala, paubos na agad load ko. Uy, hi Joshua! Pilot from Gcash. Ang load, kaya pala magka-chance manalo ng up to 200,000 pesos. Why the Filipinos umiiyak, lumalabas sa kanilang tahanan, sumisigaw, na sana bumalik si Tatay Digong. Lalo na ngayon na inapi siya sa administrasyong ito, pinadala siya doon sa ibang bansa. Lalong nangungulila ang mga tao, ang mga Pilipino, Admar. Opo. Opo. Sir Ben. Nangungulila tayo. Opo. Ang pahayag naman ng kasalukuyang gobyerno, lalo na patungkol dito sa pahayag ng taong bayan through social media na nagiging rampant ang kriminalidad, sasabihin lang at parang hindi nakikinig, sasabihin lang, naku po, sa social media lang yan, pinapahype lang, hindi naman yan yung tunay na senaryo. Eto yung aming datos, bumaba yung crime rate. Gaano po kahalaga sa isang pinuno na nakikinig mismo sa kanyang pinagsisilbihan, which is ang taong bayan po? Taong bayan po nagre-reklamo nito, Sir Ben. At maaari nyo po ba na maibahagi sa amin during po sa Duterte administration kung anong klase siya bilang leader, lalo na pag nakikinig sa kanyang nasasakupan po? Noong panahon ni Tatay Digong, pag may mga problemang hinahatid sa kanya, aba, sasabihin niya sa kanyang mga gabinete, sa kanyang mga nasasakupan ng mga departmento, trabahuin niyo yan. Pag hindi ninyo yan gagawin,
na maresolba yung mga problemang inahatid sa atin, you better resign. Yun ang kanyang sasabihin. Just do it. Sabi na, gawin nyo lang yung tama. No? Gawin ang tama. At sumusunod ang mga kasama kong mga nasa gobyerno. Lahat sumusunod sa kanya. Pag sinabi niya, yan ang gawin nyo, sundin nyo ako, gawin yung tama, ginagawa. Ngayon, wala. Walang tamang ginagawa ngayon. Sa tingin ko, ito po ay siguro kung anong klaseng leader ka, yun din ang ginagawa ng iyong mga tao. Nakikita kasi nila ang presidente ngayon, tingnan mo lang sa kanyang itsura, tingnan mo ka lang sa kanyang panalita, matagal na nating sinasabi na nagdudruga ang presidente. Di ba? Kung nakikita ng mga tauhan niya, ganyan ang presidente, siyempre, sila pa din ay mag-aabuso. Ay walang kwenta ng presidente natin. Mag-abuso tayo. Tingnan mo, at Chief PNP sasabihin na okay lang magdruga. Ang spokesperson na pulis na babae sasabihin okay lang magdruga. Yan po ay kasi nakikita nila na kanilang presidente ay ganon, nagaganon. At sigurado tayo nagaganon siya. Kasi matagal na nating tinasalin sa presidente, magpa-drug test ka, hindi ginagawa. So it boils down pababa. Dahil walang kwenta ang presidente, siguro, gagawa na lang siguro tayo rin ng mga kabalastugan sa ating panarbaho, sa ating panarbaho. Ganon. Kami noon, takot kami na gumawa ng kabalastugan dahil ang presidente ay tama. Ano siya, matuwid na presidente. Yun ang diferensya niya ngayon at noon. At yan ay hinahanap namin. Admar. Yes, Yusek, Franco Baranda po. Ano naman po masasabi ninyo sa tumataas na kriminalidad sa ating bansa ngayon na talaga namang nakakaalarma? Dahil talagang wala nang takot. Kung ating titignan, parang ipinakita na nagkaroon tayo ng isang pangulo na kung saan kinakatakutan talaga ng mga kriminal, ng mga drug lords, lahat. Tapos bigla naman bumaliktad. Pinakita din tayo kung gaano katindi ang kapasidad ng isang tao na kayang gumawa ng kahit anong uri ng krimen. Ano masasabi nyo dito, Sek, sa sunod-sunod na nangyayaring kriminalidad, especially yung involvement ng mga businessman na dahilan din sa pagbagsak ng ating ekonomiya, na matatakot ng ating mga foreign investors na maglaan. Gaano ka bigat ang nangyayari ngayon in terms of crime sa ating bansa? Ito tama ka. This is very alarming. Bakit? Kasi nakikita nila ang pamumuno na walang kwenta eh. Diba sa nasabi, bahala kayo. Diba? Ang presidente ay hindi nagpapakita na siya ay isang pangulo. He cannot roll, he cannot lead. Basta, presidente lang siya, okay na sa kanya. Pinabayaan niya ang tao ngayon. It is very alarming that the Filipino citizens ay wala nang magprotekta sa kanilang sariling pamamahay, mga negosyo, wala. Biro mo, ngayon lang sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos na nagkaroon ng isang, di ba, malaking negosyante, tumutulong sa ating bansa sa terms of economy, pero kinidnap. Sa tingin ko yan kasi ganito, parang siguro wala ng pera, no? Alam mo naman na nung nag-umpisa si Presidente Marcos, sabi nga nung pinatay na newscaster noon, si Lapid ba yun? Sinabi niya na pag-upo ni Bongbong Marcos, sinasamahan siya ng mga sindikato. Ito na ngayon ang lumalabas na resulta. Totoo yung sinabi niya dahil maraming sindikatong lumalabas.
sindikato sa droga, sindikato sa kidnapping, sindikato sa robberies, lahat bumabalik yung mga wala na sana sa panahon ni Presidente Duterte. Ang tanong, can the President protect its own citizens now? Kalahati na siyang taon, marami ng problema. Meron pa siyang naiwang 3 taon. Can he protect the Filipino people of these criminalities that is happening today? Kaya nga ako gusto ko mag-resign siya. He cannot protect us. Because sinong mag-invest dito ngayon? Wala na nga, 3 years walang pumunta na mga investor. Bakit? Kasi takot sa kanya. Matagal ko nang sinasabi dito sa mga interview niyo. He is a national security threat. Sabi ko sa inyo, the President is our national security threat kasi he cannot lead, he cannot discipline, and he's only after of himself na magnakaw, maglakwatsa, at ngayon ang pinupuntiryan niya ang mga Duterte dahil sa plano nila sa 2028. Walang ginagawa, kundi yun lang. So ano mangyari sa ating bansa if this is the kind of president and administration na meron siya? At yung mga kabinet niya, hindi man lang makapagsabi sa kanya. Or gagawin yung tama kasi sinusunod lang nila yung anong gusto ng presidente, anong gusto ni Lisa Marcos, anong gusto ni Speaker Romualdez. Ganon. So, saan nahantong ito? Ito na ang resulta lahat. So, sa akin, this is alarming and the president cannot do something for his people. He better resign. Do it. Resign, President Marcos, because the people you can no longer protect the people. Yes, Yusek, ano naman po masasabi ninyo na parang nililihis nila ang totoong ng issue sa ating bansa? Yung korupsyon, tapos kung saan itinututok nila sa mga vloggers. Yung pinag-iinitan nila. Dahil daw sa disinformation, mga fake news daw. Pero yung priority dapat ng ating pamahalaan, ang pagtaas ng krimen, ng korupsyon, at iba pa mga bagay na talaga naman malala. Yun dapat eh. Pero nililihis nila yung totoong nangyaring, yung totoong issue na nangyari sa ating bansa. Pagdating po sa... Sige po, Yusek. The vloggers are telling the truth dahil nakikita nila na ang mga vloggers po ay hindi nagbibigay ng mga salita na hindi totoo dahil sila mismo nasa field, nasa what happened in the, di ba? Kung ano nangyari dito, nakikita nila yan. Eh kung ang ginawa ni BBM, tinatakpan niya ang mga totoong nangyayari sa bayan through his mainstream media. Meron bang mainstream media nagbabalita ng tama? Hindi. Sa totoo lang, sila nga ang gumagawa ng mga fake news eh. Kumbaga, sila daw ang gumagawa ng labanan ng fake news, pero sila ang fake news. Bakit? Tingnan mo si Jose Castro. O, ano ang mga sinasabi niya dyan? Sina-challenge nga siya magpa-hair follicle test ang ano? Nagagalit pa siya? Kasi ibig sabihin, they are there to protect the president. Kasali sila sa mga ginagawang kabalastugan ng ating Pangulo. Tinatakpan nila ang katotohanan. Sinusupin nila ang freedom of expression. Sinusupin nila ang freedom sa ating humanity. Sila yan. Klarong-klaro yan. Siyempre ang social media, kalat din social media eh. Even kahit sinong tao ngayon may cellphone. Nakikita nila kung ano ang nangyayari diyan pa sa mga lugar na malayo sa mga mainstream. Diba? So, wala na silang kawala. Pasalamat nga tayo sa social media dahil ang katotohanan lumalabas. Diba? Saan ba din galing yung mga balita nila sa mga mainstream media? Diba dito sa mga social media iba? Kasi sila ang nauna. Pagdating sa social media na mayroon silang inupost, sa kanila pinupuntahan. Diba? O di, nauna pa ang mga vlogger sa mga social media, may mga cellphone. So, yan ngayon ang nagbibigay ng katotohanan.
Hindi yung mga mainstream media. Kasi ang trabaho kasi ng mga mainstream media, simple kung bayaran ka, nagkaroon ka ng kita. So kung anong sasabihin sa inyo sa mga mga ano ni mga spinner ni BBM, yun ang kanilang susundin. So wala nang katotohanan lumalabas sa kanilang sinasabi. Buti na lang may cellphone ngayon. Pero pilit nila rin pinataktakpan kasi marami silang palpak na nabubulgar sa social media, sa mga vlogger. Yan. Maiba lang ako ng konti, Yusek. Kasi paparating na ang eleksyon. Tingin mo, gaano kalaking epekto na ang mga tao, ang taong bayan na mismo, ang bumabatikos, majority, I think more than 80%, na sumisigaw na against sa ating government, hindi nila gusto ang pamamahala. Gaano kalaking epekto rin ito sa dinadala ng mga kandidato ni BBM? Kaya nga, biro mo, bago na ngayon, si Senator Amy Marcos, nagpapatulong na ni BP Sara, magpa-endorse na. Yung iba dyan, narinig ko, pati si Congresswoman Camille Villar, magpapatulong na magpa-endorse kay BP Sara. At saka, yung ibang kandidato, dito nga sa doon nga sa Jinsan, may nakita kang poster ni Manny Pacquiao, nagpataas ng kamot ni BP Sara. Di ba? Ibig sabihin yan na parang ayaw na nilang magpa-endorso sa presidente ngayon. Dahil, tingnan mo mga rallies nila. Di ba nagsasalita si BBM, kahit kanyang mga alyansang senador, na ano sa kanya magtingin, baka ibang sabihin nito sa kanila. Di ba? Tingnan mo, si Manny Pacquiao, taga Bukidnon, taga si Dennis Padilla, yung gobernador Pampanga, sino pa yung mga kinatakutan nila, di ba, na mga ano yung lumalabas sa bibig ni Iba-iba lumalabas sa bibig ni BBM. Iba-ibang pangalan. Iba-iba. So tatakot sila dyan at naapektuhan ang kailang kandidatura. Kaya nga, sabi ko noon pa man, the endorsement of BBM is a case of death. Meron nga mga gobernador na puntahan ko, ng mga kaalyado ni BBM, sabi nila, ayaw ko na lang magpunta dito si BBM, baka mahirapan pa magsalita, baka matalo pa ako. O di ba? Sila na mismo ngayon ang natatakot kay BBM na pumunta sa kanila. Kasi wala nang gusto ang mga tao kay BBM. Napilitan na yan pumunta doon dahil inaakit nila ng mga ayuda. Yung ayuda naman, pinaintindi natin sa taong bayan na tanggapin nyo yan. Ay, pira man natin yan. Diba? Pero kung sasabihin nila magsigaw sila BBM, wala nang sumisigaw na BBM. Meron ba nga isang rally na po sa social media, Duterte ang sumisigaw? So ngayon, sasabihin pa ba ni Andrew na 12? Wala na 12. Kumalas na si Jaime, yung iba. So wala na silang 12. So yan ay nakaapekto sa mga kandidato ng administrasyon. At ngayon, nakapagbigay yan ng choice ng mga butante na piliin nila yung mga kandidato ng Team Duterte. Di ba? Dahil nakikita nila ito po ay guided ni Presidente Roddy Roa Duterte. Sabi nga nila, ako, nangampanya ako, di ba, sa atin. Umikot ako. Sabi nila, Duterte man kami, sir. O sabi ko, ano yung kandidato, 10 kandidato ni Presidente? Sabi nila, yun ang kandidato namin. Meron mga local candidates ka dito, mga alyado nga ni sabi na Duterte man kami. Di ba? After election, magsara na daw sila. So ngayon sinasabi na nila yan. So yan ang kinatatakutan ni BBM na matatalo ang kanyang kandidato dahil wala na talaga siyang liderato kasi galit na ang mga tao sa kanya. Yun ang totoo.
Lumalabas sa Franco. Yes, lumalabas Yusek na dalawa lang naman ang faction dito kay BBM at sa ating former president kung saan nakita naman natin kung gaano kalaki ang epekto especially sa pagpadala kay former president sa The Hague, Netherlands sa ICC kung paano namulat ang mamamayang Pilipino kung anong meron ang ating kumbaga nag-self-destruct nila, sabi ng mga taong bayan. Nagse-self-destruct na ang pamahalaan dahil gumagawa sila ng mga kanilang mga moves na talaga naman dahilan para hindi sila magustuhan ng taong bayan. Isa na lang dito ay yung pagpapadala nga sa ating Pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Ngayon, gusto ko naman po malaman, Yusek, gaano kalaking epekto rin, especially ang inendorso ng ating former President para magkaroon tayo ng maayos na pamamahala yung mga kandidato po ng ating former President sa tulong na rin ng mamamayang Pilipino. Malaki. Kasi naniniwala pa kay President Rodrigo Roa Duterte ang mga Pilipino hanggang ngayon. I was in Luzon, in Tugigaraw. I was in Kalinga. Doon. Nakipag-talk ako, nag-meeting ako doon sa mga tao, doon sa mga kandidato, sa mga leader natin, mga tao. Sabi na, sir, tahimik lang kami. Pero talagang kung sino yung mga inendorso ng ating Pangulong Duterte, yun ang ibubuto namin. Bakit? Dahil sila po ay inendorso ni Presidente Duterte. At si Duterte pa rin ang kinikilala naming leader hanggang ngayon. Kaya nga, si Bongbong Marcos, ang kanyang pagdimulis ni President Duterte is jealousy. Nagsisilos siya. Dahil hanggang ngayon, si Duterte pa rin ang Pilipinas, ang mga tao sa Pilipinas. Duterte pa rin. It's because of what President Duterte did, mga magagandang ginagawa niya sa taong bayan, sa Pilipino, nung nagiging presidente siya. Yun bakit umaalsa mga tao, not only sa Pilipinas, hanggang buong mundo, sikat mga si President Rodrigo Roa Duterte. Gagawan nga siya ng pelikula ni Bantugan na Director Spielberg, di ba? Yung nangyari sa kanya. At yung kanyang birthday, nagiging sikat siya na break niya yung record sa world, ano ba yun? Guinness Book of World Record na break niya. So, ano pa ang kanilang titignan BBM? Ngayon, hanggang ngayon, Duterte pa rin. Yun, Padre Franco. Yes, correct ka, Yusek. Ngayon, ang karagdagan ko na lang pong katanungan, Yusek, is ngayon nakikita natin na mas marami ang namumulat ngayon dahil sa nangyayari rin. Yung nangyari sa ating former president, nangyari sa KOJC siege, sunod-sunod. Ano po yung nakikita nyo? Kasi parang karamihan sa nakikita natin, yung milestone na nagawa ng kasalukuyang administrasyon ay number one. Like for example, syempre nangyari sa ating former president ang pagpapadala sa The Hague, Netherlands. Tapos yung isa naman, yung ginawang paglusob ng 6,000 kapulisan sa loob ng KOJC. Yun yung parang tinitignan nilang accomplishments ng administrasyon ngayon na kabaliktaran naman sa pananaw ng mamamayang Pilipino. Kung babalikan naman natin ang kapanahunan ng ating former president in the midst of pandemic ay naitaguyod niya ang kanyang bansa. At maliban doon, nakapaggawa siya ng maraming mga proyekto, ang build at iba pa. Kung titignan natin, ano nakikita nyo sa comparison ng mga milestone ng ating dating presidente at ang kasalukuyang presidente? Yusek? Malaking agwat. Wala sa kalingkingan yung milestone ni BBM sa nagawa ni Duterte. Wala talaga sa kalingkingan. Baligtad ang ginagawang tama ni Presidente Duterte ay ginagawang mali ni Bongbong Marcos. Yun ang kaibahan. Mali ang mga ginagawa ni Bongbong Marcos, tama ang ginagawa ni Presidente Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa simula pa lang, Franco,
mali na, di ba? Sa simula, nagtulong tayo sa unit team, di ba? Akala natin tuloy-tuloy na yung unit team na yon. Una pa lang ginawa ni Bongbong Marcos nung nakaupo siya, buwagin through AO number 1, yung Anti-Corruption Commission. Sa tingin mo ba, bakit niya buwagin? Ngayon nangyayari, magnanakaw ang kanyang ginawa. Ngayon, kinontrol niya ang mga pulis, kinontrol niya ang mga sundalo, binabayaran niya, kinukurap niya. Kaya nga ang nangyari kay Pastor Kibuloy at sa KOGC Kingdom Nation, kaya nilang gawin kasi nabayaran ng mga pulis eh. Na-promote na nga ngayon ang gumawa nun na general. Di ba? So, yun. Yung pagka-promote na yan, ang ginawa ni General Torre, linusob niya ang Davao, linusob niya ang QGC, at nakulong pa si Pastor Kibuloy. Ngayon, ang ginawa niya kay President Digong Duterte, yun, balita ko, bumabalik na naman daw na naman ngayon doon. May mga pumunta na din ang mga pulis doon sa Davao na din. Bago na naman, may mga bagong balita ngayon lang na may mga pulis na daw doon din na pumunta. Hanggang ngayon, ang inisip ni BBM kung paano niya gibain ang mga Duterte sa bansang ito. Pero hindi siya magtatagumpay dahil ang taong bayan hanggang ngayon, Duterte pa rin. Yun ang katotohanan, Brother Franco. Yes, Yusek, kaya nga obviously nakita naman natin ang sigaw ng ating mga kababayan. Ngayon, Sek, ano masasabi ninyo na o gaano ka-importante na magkaroon tayo ng mga tatakbong kandidato na may mga resibo na? Diba, isa na lang dito ang ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Kilala niyo rin yan, Yusek. At especially gusto ni Pastor ipaliwanag na hindi siya politiko. Siya ay isang leader na gusto lang magbigay ng mas maayos na buhay sa bawat Pilipino. Gaano ka-importante na may resibo ang isang mga kandidato para iboto nila? Tingnan mo, si Pastor Kibuloy, sinasabi ko na, yung Kingdom Nation doon sa Davao, siya lang ang nakagawa ng, yung proyekto niya na, Kingdom. yung ano ba yun, Dome? Yes, Kingdom. Kingdom, yung Kingdom. Kaya sabi ko, kung ang Kingdom Nation na ang mga tao ay disiplinado, sagana sa ekonomiya, nagsikap, may negosyo kayo, meron kayong, wala nga kayong subsidy sa gobyerno, di ba? Nabuhay kayo ng sarili ninyo, disiplinado, walang korupsyon, lahat ina-audit, lahat, kahit si Pastor nagtatrabaho doon, nakikita ko yun, nung bumisita kami, nung panahon na may politiko akong tinutulungan, pumunta ako doon, kumain kami, kung ano makain ng mga tao doon, yun din ang kinakain ni Pastor, doon din ang kinakain ng bisita niya, mga simpleng pagkain, di ba? Malinis ang Kingdom Nation. Kaya nga sabi ko nga, ito si Pastor, balang araw, sana din maging presidente ito. Kasi maganda ang kanyang ginagawa diyan sa Davao, sa Kingdom. Libre hospital, libre pag-aaral. Di ba? Libre kayo dyan. Correct. Nahingit nga ako dyan eh. Libre. Walang binabayaran. Mga scholar, lahat. At magaganda ang mga eskwelahan nyo. Libre. Ang ganda ng ginagawa ni Pastor. So yan ang resibo ni Pastor na he can contribute to the country. Kung ano yung mga magagandang ginagawa niya sa kingdom, yan po ay gagawin din ng Pastor kung makaupo siyang senador. Yun, sa ekonomiya. Tingnan mo, lumalago ang inyong Kingdom Nation. Nakagawa kayo ng pinakamalaking dome sa buong mundo pa rin. Mundo. Saan nyo hanapin? It's because of the yung thinking ba yung visionary ba na tao, katulad ni Pastor, at saka yung leadership niya, dapat yan ang kailangan sa isa sa ating mga senador dyan sa Senado. Kaya nga, nung isang araw,
Isang gabi, meron ako bisita sa bahay. Mindanao coordinator ni Pastor sa kampanya. Ano ito, nag-usap kami, tinuruan ko siya, binigyan ko siya ng tip paano mga kampanya, nagpapasalamat siya, no? Pumunta sa akin, nag-usap kami kasi nakita niya pala na ang tarpaulin ko may kibuloy. Kasi tumatakbo yung misis ko din dito sa lokal, may kibuloy. Sinanap niya, sino ba daw ito siya, si Tagawad yung misis ko, Angge. Inanap niya, nagpunta siya sa bahay. So, nag-usap kami, nireceiver ko siya. Sabi ko, binigyan ko siya sa mga tips, sa mga experience ko sa kampanya noon. So, sabi ko, sana si Pastor ay manalo para makatulong sa pag-craft ng mga batas. Batas pang-ekonomiya, batas pang-disiplina, batas para sa kaayusan ng ating bansa. Maraming salamat po, former Yusek, sa inyo pong oras at panahon ngayon pong hapon. Sa uulitin po, ingat po kayo. Salamat, Brother Franco at Brother Adbar. Salamat po. Thank you, Yusek. Maraming salamat ang dati pong Undersecretary ng Department of Energy, si Ginoong Ben Ranque po, kung saan namuno po siya during sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, at isa siya sa mga buhay na saksi kung ano talagang klase ng pamumuno meron po during the past administration po, mga kapartner. At ngayon may pambato po ang dating Pangulo na kanyang pinagkatiwalaan na magpapatuloy sa kanya pong mga nasimulan at magtataguyod po sa kanyang mga isinusulong para po sa kaayusan ng ating bansang Pilipinas. Samantala, naniniwala po ang Ako OFW Party List na si Pastor Apollo C. Quiboloy ang magiging game changer sa Senado. Isang leader na handang isulong ang makadiyos at makabayang pamumuno sa ilalim ng prinsipyo ng God First Governance. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Suportado ng Ako OFW Party List ang kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagkasenador. Naniniwala ang ilang nominees ng Ako OFW na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi lamang isang lider ng pananampalataya kundi isang epektibong tagapamuno na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa Senado. Ayon kay Attorney David Castillon, ang tagumpay ng The Kingdom of Jesus Christ na itinatag ni Pastor Quiboloy ay patunay ng kanyang husay bilang leader. In fact, kung hindi siya maayos na leader, baka wala talagang naitayo, maski isang kapilya yan eh. And that is the best proof na meron siyang nagagawa. Kasi in his way, para pangunahan niya yung kanyang congregation, nakita mo kung gaano ka-prosperous ito. At hindi niya naman yan sinolo. Nagtayo siya ng school at maraming napaaral, maraming natulungan. May sariling mga resources kapag siyempre, hindi niya kinuha yung pera para angkinin at nagpakasasa siya. It was shared to the community. Naniniwala si Castillon na ang butihing pastor ay may kakayahang magdulot ng makabuluhang pagbabago sa Senado. I really believe that Pastor Quiboloy will do something which is significant for our country, especially for a better change. Samantala, ayon naman kay Marcia Sadicon, isa pang nominado ng Ako OFW Party List, may angking talino at matatag na pananaw si Pastor Quiboloy na magagamit sa pagsulong ng nation building. Dagdag pa niya, hindi maaring maging isang epektibong nation builder ang isang taong makasarili, kaya't naniniwala siyang magiging game changer ang butihing pastor sa Senado. Actually, I'm looking forward because isa siyang pastor, isa siyang taong sabihin nating may maayos. He has this wisdom. He is into nation building. You cannot build a nation. You cannot be an agent in nation building if you are self-absorbed. No? And I believe he can be a game changer in the Senate. Umaasa rin siya na madadala ni Pastor Quiboloy ang kanyang espiritualidad sa Senado, lalo na sa mga senador na matagal na sa posisyon. Para kay Sadicon, naniniwala siyang maisusulong ng butihing pastor ang isang God-first na prinsipyo sa Senado at maging sa Kongreso. With Pastor Quiboloy, he has already this
spirituality, I believe. So he can be a game changer, and hoping he can be emulated, and he will be listened to. It would not be very difficult for him to, be a game changer, put God first among the senators, and hopefully even in the Congress. Sa pagpasok ng panibagong yugto ng politika, umaasa ang Ako OFW Portales na mas maraming leader ang magbibigay halaga sa pananampalataya at kaunlaran para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, hindi politiko, hindi trapo. Isang leader ng pananampalatayang may resibo ng serbisyo. Ito ang hatid ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang pagtakbo bilang senador. Isang pambihirang kandidato na mula sa pamumuno sa simbahan ay ngayoy humaharap sa bayan upang itaguyod ang zero corruption at tunay na pagbabago sa pamahalaan. Narito ang balita ni Jade. Bagamat walang karanasan sa tradisyonal na politika, dala ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang halos 4 na dekadang pamumuno sa Kingdom of Jesus Christ, isang organisasyong mula sa Davao City ay lumawak sa buong mundo. Sa kabila ng limitadong pondo, naitayo ang mga institusyong tumutugon sa edukasyon, kabataan, kalikasan, media at humanitarian missions, gaya ng Children's Joy Foundation, Keepers Club International, Jose Maria College, Sunshine Philippines Movement at Sunshine Media Network International o SMNI Foundation. Bilang honorary chairman ng SMNI, ginamit niya ang media upang palaganapin ang kaalaman at kabutihan para sa nation building. Ang susi sa mabilis na paglago ng KOJC at sa tagumpay ng mga programang ito, matibay na prinsipyo ng pamumuno kung saan sentro ang disiplina, integridad at zero corruption. Para kay Pastor Quiboloy, kung walang korupsyon, walang maiiwan. Ang pondo, gaano man kaliit, ay lumalago at nakakarating sa dapat nitong marating. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay mailalaan para sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang bahid na korupsyon ang aking pagkatao. Ipinapanukala rin ni Pastor Quiboloy ang death penalty para sa mga tiwaling opisyal, ang pagtatatag ng Truth Commission at ang pagpirma ng lahat ng kandidato sa isang covenant with the people, isang kasunduang pipirmahan ng bawat kandidato bilang pangakong hindi gagalawin ng kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalain ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magdanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Aniya, bilang isang leader na dumaan sa political harassment dahil sa pagiging malapit sa pamilya Duterte, batid niya ang bigat ng kawalan ng hustisya at pag-abuso ng kapangyarihan. Dito niya hinugot ang paninindigang baguhin ang sistema. Naunawan kong bigat ng pangapit kawalan ng hustisya, naniniwala ko na panahon na upang magkaroon ng tunay na lider sa Senado. Huwag nating hayaang manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. At sa darating na halalan, may panawagan ang butihing pastor sa sambayan ng Pilipino. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo. Ako si Pastor Apollo C. Quiboloy, number 53 sa inyong balota, ang inyong boses sa tagapagsulong ng zero korupsyon. Tulong-tulong tayo na may sa katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, katatagan at kasiguruhan sa buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jade Calabroso, SMNI News. Talagang nagtutugma itong mga solusyon na nakikita ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga hinaing ng ating mga kababayan na partner Franco, no, doon sa latest na lumabas sa pahayag survey ng Publicus Asia. Korupsyon yung naunguna doon na nais nilang tugunan ni Marcos Jr. sa kanyang pamumuno sa mga susunod pa, no? At ito ang talagang nakikitang ugat at
nakikitang pangunahing problema yung korupsyon po dahil maraming nasisilaw dito sa pera no? Maraming nasisilaw sa kapangyarihan, sa pera, kaya ang ginagawa nila pinagkakainteresan ang pera ng taong bayan. At ito pong si Pastor Apollo C. Quiboloy ay talagang meron na pong napatunayan, lalo na yung kanyang itong pamumuno niya sa Kingdom of Jesus Christ sa mahabang panahon dahil po sa zero corruption. Meron pong mga nakita kayo ngayon, hindi lang po ng mga members at mga sumusunod dito po sa KOJC, kundi maging sa iba pa na hindi taga KOJC, nakita po nila ang klase ng pamumuno, resulta ng pamumuno po ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa ilalim po ng zero corruption na governance, no? At minsan na rin naituro ito kay Bongbong Marcos nung nagkita sila nung unang panahon na partner Franco, nagtanong kung anong sekreto, sinabi zero corruption. Abay, kung nakinig lamang itong si Marcos Jr., malayo nang naabot ng ating bansa mula noong namuno si former President Duterte, may continuity, tapos na-implement pa yung zero corruption, napakaganda na sana ng estado ng Pilipinas. Yes, correct partner. Kasi maliban sa corruption na nakita natin, anti-corruption o zero corruption nangyayari sa loob ng kongregasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero yung isa rin sa maganda na nangyayari doon is yung peace and order. Ito, walang away, walang gulo, na kung saan gusto rin i-implement ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa buong bansa. Kung napatunayan ito ng ating former president, ay kayang-kayang gawin din po ng kanyang kaibigan, buting kaibigan na si Pastor Apollo C. Quiboloy, na magkaroon ng mapayapang komunidad. Yun nga, isa sa binanggit ni Pastor na ipagpapatuloy niya, continuity ng ating nakaraang Pangulo. At yun yung mga magagandang bagay na dapat nating makita kung gaano kaimportante yung seguridad ng mamamayang Pilipino. Kung paano po sinecure ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang kongregasyon, maliban sa seguridad sa edukasyon, sa pang-araw-araw na pamumuhay, pagkain, very abundant. Sa pamamahay, dito nga partner, yung ilang libong pabahay na dapat gagawin at ipinangako ng Marcos administration ay talaga namang napako pa rin hanggang ngayon. Wala pa rin tayo nakikita. Si Pastor po, hindi pa po nakakaupo bilang isang senador. Pero ang pabahay niya po at pagpapagawa ng mga road networks sa mga malalayong lugar o sa mga liblib na lugar, sa mga far-flung areas para sa mga indigenous peoples, ay nagawa na po ito ni Pastor. Nagpahatid ng mga pagkain. Ito po, hindi naman po inilalabas to ni Pastor before. Dahil para kay Pastor po, ang pagtulong sa kapwa ay hindi naman kinakailangan sabihin sa buong Pilipino o ipagyabang mo. Ito po ay nangyayari even without nalalaman ng ating mga kababayan. Ngayon lang po nalaman ng taong bayan kung sino po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Bakit? Gusto niya pong ipamahagi ang kanyang kabutihan na ginagawa sa kanyang kongregasyon sa buong bansa. Yun lang iilan sa mga, like for example, yung humanitarian na ginagawa po. Tuwing may kalamidad, sino po ang nangunguna? Ang organisasyon po ni Pastor Apollo C. Quiboloy, yung Sunshine Philippines Movement na balde-balde. Ngayon, nagkaroon partner ng kalamidad. Hindi nakapagpadala tayo dahil anong ginawa? Na freeze ang accounts po ni Pastor na sana'y tutulong sa sambayan ng Pilipino dahil yan po ang layunin ni Pastor. Every time na may kalamidad ay dapat tulungan ang kababayan natin. At patuloy po itong ginagawa ni Pastor. At maliban dyan, hindi lamang sa bansang Pilipinas, pero maya-maya balikan natin yan dahil meron po tayo ngayong live report. Di ako nagkakamali, partner. Lumalawak at lalong lumalakas ang lingguhang pagtitipon ng Green Rice Action Movement kung saan iba't ibang sektor ng lipunan ang nagsama-sama sa panawagan para sa kapayapaan at pagbabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang detalyeng balita mula kay Jean Domingo live. Jean, maayong hapon. Yes,
Yes, maayong hapon Franco, maayong hapon Admara. Kamakailan nga isang makabuluhang pagtitipon ang isinagawa ng Green Rice Action Movement bilang panawagan na rin sa pagpapabalik sa bansa para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon sa pinakahuling aktibidad ay grupo naman ng mga kababaihan na nagkaroon ng pagkilos dito sa Rizal Park, Davao City. Patuloy ang lingguhang pagtitipon ng Green Rice Action Movement na pinangungunahan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ikalawang linggo, grupo ng mga kababaihan naman ang nanguna sa panawagan para sa pagpapabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa walang humpay na pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. Ito ang mga kababaihang lider at kinatawan mula sa iba't ibang larangan, mga ina, guro, manggagawa at kabataang aktivista na sabay-sabay na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng katarungan, pagkakaisa at isang mas mapayapang lipunan. Ang Green Rice Action Movement ay isang mapayapang inisyatibo na sinasagawa tuwing linggo sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin nitong pag-isahin ang tinig ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor para sa pambansang pagkakaisa, panawagan ng kapayapaan at ganun nga pagpapabalik ni dating Pangulong Duterte bilang sagisag ng paghilom at panibagong simula para sa bansa. Sa ikalawang linggo ng pagtitipon, naging makabuluhan ang mga pananalita, panalangin at pagkilos ng kababaihan. Malinaw ang kanyang mensahe. Ang kababaihan ay hindi lamang ilaw ng tahanan, kundi tinig ng katarungan, lakas ng bayan at tagapagpataguyod ng tunay na pagbabago. Sa harap ng mga pagsubok, nanindigan sila na ang presensya at boses ng kababaihan ay ilaw na gumagabay sa direksyon ng sabayanan. Ayon sa mga organizer, bukas ang Green Rice Act, kabataan, manggagawa, profesional, senior citizens at maging mga leader spiritual na nagnanais ng kapayapaan at pagbabago. Naniniwala silang sa pagkakaisa at kolektibong pagkilos, makakamit ang inaasam na pagbabago ng bayan. Habang patuloy ang pagtitipon tuwing linggo, mas sumitibay rin ang panawagan ng Green Rice Action Movement na muling ang pagbabalik sa bansa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako si Jean Domingo mula sa Davao City. Balik sa inyo mga kapartner. Daghang salamat, Jean Domingo, live mula dyan sa Davao City. At sumainyo po ang special na pagtatanghal dito po sa ayusin natin ang Pilipinas. Special coverage ng SMNI po mga kapartners. Ang tabayanan po, susunod ang SMNI News Blast para po sa karagdagang mga balita at impormasyon. At sa pangalan po ng buong puwersa ng SMNI, patuloy po kami at hindi titigil sa paghahatid po ng mga balita at impormasyong totoo, tunay na public service at maging totoong boses ng bayan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. At bago natin makalimutan, binabati natin ang lahat ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ, buong Kingdom Nation, ng isang maligayang ika-20 anibersaryo. 20th anniversary of the birth of the Kingdom Nation. Praise the Father. May the Almighty Father blessings ay mapunta sa lahat ng mga anak ng ating makapangyarihang Ama through His appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat. Magandang weekend sa lahat.